Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Dumoble ang presyo ng ilang gulay sa mga palengke dahil sa epekto ng mga bagyo at habagat sa mga taniman. Kakaunti naman ang supply ng ilang isda dahil sa epekto sa mga palaisdaan at sa mga mangingisda. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Patuloy na idinadaing ng mga mamimili ang mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin sa Mega Q-Mart sa Cubao, Quezon City dahil sa epekto ng 2 linggong walang patid na ulan. Patag yung taniman, napupuno sila ng putik, nababaha sila. Kagaya ng Pechay Tagalog, before 100 lang, ngayon 300. Mustasa dati 150 lang, ngayon 300. Yung makabayad ka lang sa pwesto, makabili ka ng pagkain, okay na. Kaysa wala, di ba? Ang sitaw na dating 100 piso kada kilo, ngayon 200 piso na. At ang talong na 100 pesos lang ang kilo, ngayon umaabot na sa 240 pesos per kilo. Kakaunti naman ang supply ng isda gaya ng bangus. Dahil sa bagyo, hindi makabiyahe, tsaka yung fish pan, mataas ang tubig doon, hindi ma-harvest. Kasi bentahan namin yan, 180 lang, malaki. Ngayon, 220 na, 250. Kanya-kanyang diskarte ang mga mamimili sa pag-budget katulad ni Mang Mar na pinagkakasya ang 300 piso para sa pagkain ng 7 miyembro ng pamilya sa loob ng 4 na araw. Mga 4 na araw. Itong araw ganun. Ano yung paksiwit? Mahirap, sobrang hirap ng dalang buhay sa bilihin. Tumaas nga lahat eh. Pag walang hanap buhay, nga talaga. Ang iba namang mamimili, imbis na isda ay bumibili na lamang ng karne. Kasi kung i-compare mo, bibili ka ng mahal na isda, karne na lang. Diba? Mas mabuti karne na lang. Parang giniling na lang kaysa sa magbili ka ng ganyan na isda. Pangamba ng mga tindera at mamimili, posibleng magpatuloy ang epekto ng lagay ng panahon sa presyo ng mga bilihin. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.